welcome back to our channel. Grabe, malamig na. It's around 10 degrees and naka-bonnet na saka naka-gloves na tayo. Today is October 23, 2023. Ngayon ay Monday at back tayo dun sa ating workplace. Yung workplace natin ng Friday, yun din yung workplace natin ngayon hanggang November 1. Ang ating mission ngayon ay mag-assist pa rin tayo sa mga bagong trainees. And I do hope na makapag-perform tayo ng maayos sa araw na to. Gusto ko lang i-share yung ating topic ngayon ay about anxiety. So anxiety, kung paano natin kino-cope up, saka paano natin dinadala yung mga ganitong mga cases sa buhay natin. Samahan niyo ako sa ating vlog ngayon. Let's go. Alright, ang ating vlog ngayon is all about anxiety, depression, and in-add lang natin sa ating current vlog. Would like to discuss what I have been experiencing, yung mga bagay na baka makatulong din sa iba or nakaka-experience din ng depression and anxiety. I don't know if I have the right to share some things na makaka-encourage sa inyo kasi ako mismo ay nakakaranas din ng mga anxiety and depression. I've been experiencing this kind of, I don't know if I may call it dilemma kasi it's almost every day and it's been 3 years, more than 3 years na nararanasan natin to. If you're reading the Bible and if you are aware sa mga nangyayari ngayon, kung kayo po ay lumaki sa simbahan at sa nakakarinig kayo ng mga preaching about the end times, the prophecy, I may say na talagang nandito tayo sa end times. Sometimes, yung parang feeling mo unfair nangyayari sa'yo kasi hindi ito yung direction na gusto ko. Hindi ito yung right na road or journey na gusto kong marating. Dadaanin talaga tayo sa mga test. And ito na nga yun. Actually, hindi ko ikukwento kung ano yung nararanasan ko. Magkakaroon tayo ng time for that. For the meantime, would like to share kung ano yung mga bagay na makakatulong sa atin para malampasan natin ang mga ito. Morning. Yan lagi yung mga dinadaanan ko dito sa lugar namin. Ang ganda na ng ngayon, ang ganda na ng lamig. Actually, yung ganitong lamig, na sa akin sakto lang sa akin. Ngayon yung ating last day sa isang workplace, sa isang assignment. Happy ako sa ating result, yung mga ginawa natin since last week until now. Tapusin natin hanggang mamaya ng smooth pa rin. At masatisfied din yung mga trainees sa ating serbisyo. Okay, so natapos na yung ating mission dito sa workplace na to. Mission accomplished tayo. Tapos na ang ating mission dito. Lagay ko, lahat naman satisfied sa ating ginawa ngayon, ating service ngayon. Kaya ngayon ay pupunta na sa next mission. Sa mga process na ginagawa natin ay napaka-effective talaga ng prayer. Well, sa mga non-Christian o sabihin nating mga walang belief, no? Like yung mga Japanese people o yung mga nandito na lumaki ng mga Pinoy pero wala silang belief na ganito. I may say na yung prayer kasi it's a kind of meditation. Kapag tayo ay nag-meditate, nagkaroon tayo ng me time, tinatawag me or me time, nagkakaroon tayo ng communication with someone, with highest being. Naniniwala tayo na merong
kasagutan. Kapag tayo nagpipray, nagpipikit yung mata natin, umiiyak tayo minsan, part yun ng meditation natin. Pag sinabing meditation, hindi siya yung prayer lang na kapag nag-amin na tayo ay tapos na. Kadadagan natin ng meditation, focus no, sa magiging sagot niya. Yung pagka nag-pray ka, may hihintayin kang parang vision sa loob ng mind mo. May hihintayin kang parang sagot na bubulong sa'yo na ito ang gawin mo. Ito ang mas makakabuti sa'yo. And sa mga nagme-meditate lang, yung mga nag-yoga, yung mga hindi mo nagpipray, ipikit mo lang yung mata, naging tahimik lang yung environment, mag-focus ka sa something. Parang ganun din yun parang you're praying din. Nababawasan yung aking stress, nababawasan yung parang kalungkutan kapag ginagawa ko yan. Okay, yung second na isasuggest ko ay music or any sound, parang nakaka-relax sa inyo. Yung sound na parang kapag ka narinig mo, ang sarap pakinggan. You know, kahit hindi siya music, kahit hindi siya kanta, buksan mo lang yung gripo, huwag lang magsayang ng tubig. Flow ng water, pagka nag-shower ka, yung flow ng water na naririnig mo, parang nakaka-relax. So para sa akin, isa yun, no? Sa mga nakakapagpa-relax sa akin. So hanapin niyo yung bagay na yan. For example, this one, no? Parang yung mga tunog ng ganyan, di ba? Alam mo, may mga taong ganyan yung mga nakakarinig lang ng ganitong sound. Di ba? Para sa kanila, relaxing yon. Fidgeting nga ang tawag through making sound. In return, meron siyang effect sa atin psychologically na nakakapag-relax sa atin. Okay, no? So number 3 ay yung smell. Gusto natin yung mga fragrance ng, for example, bulaklak. Sometimes ako, pagka naglalakad ako sa station, meron doon malapit na flower shop. So kapag dumadaan ako doon, nakaamoy ko yung mga bulaklak. Wow, di ba? Parang ang sarap naman, gano'n. Yung sense natin ng smell, ang gagamitin naman natin para magkaroon ng relaxation yung ating utak. Kaya nga, di ba, yung mga babae minsan mahihilig sa pabango, yung pagka nakamoy nila sa rin nila, ay parang yun yung kasiyahan nila. Next naman ay pagsusulat. Kapag gagawa ng journal na ginagawa natin, kagaya ngayon, video journal nga lang to, lahat ng maisip mo, isulat mo. Kapag ka ayaw mong sumulat, pwede mo idaan sa drawing, pwede mo idaan sa painting, no? Pagka use yung hands mo, kasi minsan itong reflexes natin dito sa hands natin ay siya nagfo-flow. May release mo yung depression mo, may release mo yung stress mo dito, may labas mo through your hands. So one way lang yung para makatulong, hindi ibig sabihin na totally mawawala yan. Tinutulungan mo yung sarili mo para ma-release yung pain na yan. Other thing is yung natawag na pampering. Hindi naman ito yung pagiging maarte sa sarili mo. No? Yung sometimes, di ba, pag ikaw ay pupunta ng barbershop or parlor, mapapagupit ka, di ba, nakaupo ka lang, sa salamin, sashampuhin ka, parang nare-relax ka. Ang sarap naman ng ganitong feeling, sana forever na ganun. Sometimes yung paghihilamos lang, pampering din yan Bili ka ng, ng facial wash. Dito sa Japan, meron tatawag na ofuro. Mag-relax ka, magbabad ka sa bathtub, minamassage mo yung sarili mo, ganyan. Habang nandun ko sa loob ng bathtub. So malaking tulong din yan para mapamper yung sarili mo. Well, so those are the things na possible na makatulong sa atin para mapawi or para mabawasan yung ating depression or yung mga anxieties natin. Hindi to 100% na mawawala, pero I'm sure na mababawasan siya. Kapag kami kausap din tayo ng mga kaibigan natin at mga kapamilya natin, isa rin yan sa makakatulong para maibsan natin yung mga ganyang depression. Kapit na talaga tayo and sunod-sunod pa yan, marami pa yan. So kailangan nating lumaban, bigyan yung sarili natin ng encouragement para magpatuloy habang tayo ay nandito sa mundo. Alright, so I do hope na nagustuhan nyo itong ating munting vlog ngayon, itong simpleng vlog natin. It's all about, depression, anxiety, and sana kung meron kayong mga suggestion din at mga additional information, additional na mga gusto nyo i-share din, ligay nyo sa aming comment box dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aming channel, please click the red button dyan, pati na rin ang bell button para ma-notify kayo sa lahat na aming mga uploads. And always remember guys, everything happens for a reason. God is good. Keep on smiling. Sayonara.